Good morning, good afternoon, good evening to each and everyone, especially those at the other side of the world. There is no time and space between us, there is only this present moment, and we are one. Today is the first Sunday of Lent. We will read on Diary Entry 1086. Although the temptations are strong, a whole wave of doubts beats against my soul, and discouragement stands by, ready to enter into the act. The Lord, however, strengthens my will, against which all the attempts of the enemy are shattered as if against a rock. I see how many actual graces God grants me. These support me ceaselessly. I am very weak, and I attribute everything solely to the grace of God. Bagamat malakas ang mga tukso, isang buong alon ng mga pag-aalinlangan ang humahampas sa aking kaluluwa, at ang panghihina ng loob ay nakaantabay, handang kumilos. Gayunpaman, pinalalakas ng Panginoon ang aking kalooban, kung saan ang lahat ng mga pagtatangka ng kaaway ay nadudurog na parang inihahampas sa isang bato. Nakikita ko kung gaano karaming mga aktwal na biyaya ang ibinibigay sa akin ng Diyos. Walang humpay nito akong sinusuportahan. Napakahina ko at iniugnay ko ang lahat sa biyaya ng Diyos. This is not a coincidence, but on Diary Entry number 1086, it is all about temptations. And the reading for today, the gospel reading for today, is again about temptation of Jesus. The three basic temptations of Jesus by the devil, of course. Ang tukso ay normal simula sa paglikha ng daigdig. Nandiyan na ang tukso. And we always attribute temptation to the devil. And so when Eve was first tempted by that evil, by Satan, in the Garden of Eden, ang bilis, no? Wala man lang pag-aalinlangan. Di man lang nag-isip ng mabuti. Talagang nakadisguise na mabuti. Ang ganda-ganda siguro. Napakatamis ng tuksong ito. Kaya hindi nagdalawang isip si Eva. Gayon din si Adan. Nang sinabi ni Eva na ganito, hindi rin siya nagdalawang isip. And that caused our death. No, yung unang tukso na kung saan bumagsak ang ating mga ninuno, kauna-unahang ninuno, yun ang nagdulot sa atin ng kamatayan. So again, let us be reminded that temptations, kapag ito ay pinatulan natin, kapag tayo ay nahulog sa patibong nito, ito yung ikamamatay natin. So yung una, temptation, nagdulot to ng kamatayan kasi wala dapat tayo nito eh. Tayo bilang tao na nilikha ng Diyos ay hindi dapat mamamatay. Subalit dahil sinuway natin ang utos ng Diyos, nagkaroon ng kamatayan. And nagpatuloy ang tukso sa mundo. Magpahanggang ngayon, tinutokso tayo. And the bigger the light that we carry, of course, the bigger the temptation. So kung ikaw medyo bihasa na sa mga tukso na lalagpasan mo, the devil will not give you a temptation that is very easy for you to evade or easy for you to overcome, di ba? Sino ba naman ang manunokso sa atin kung alam ng diablo na ay wala na yan, hindi na yan madadaan sa ganitong tukso lang, no? Yung mga maliliit na tukso. Halimbawa, your self-control, for instance, is so strong that you
can already say no to food that is not good to your body. No? Halimbawa ay junk food or soft drinks. Una, ang lakas niyan because it's really addicting. May content kasi ang mga pagkain na yan na nakaka-addict. Kaya kahit alam mong masama na yan, ano, inaano mo pa rin, kinakain, iniinom mo pa rin. Pero dumating ka sa point na kaya mo na siya kahit anong bigay sa'yo, 'di ba? Yung mga kaibigan mo patutoksohin ka, bibigyan ka nito, "Oh, ito, inumin mo 'to, maganda 'yan, mabuti 'yan, masarap 'yan." Pero kahit anong gawin nila, ano na, no? Hindi ka na nakukuha sa ganun. Eh, hindi na yun ang gagawin tukso sa'yo ng dyablo. Gagamit siya ng ibang paraan at ibang mga klase ng tukso na maaari kang bumigay. So maybe temptation of the flesh ang gamitin niya, no? Kasi medyo alam niya na dito ka uli mahina, nalagpasan mo na yung temptation ng food, no? O sa flesh naman. Mga ganun po, no? Kung ano ang natin, level na inabot natin in terms of resistance or in terms of overcoming temptations, hindi na yun. Magli-level up ang tukso. At yung gospel natin for today, again, it's about temptation. May tatlo yun, di ba? Kung maalala niyo. Ito yung temptation ni Jesus. Una, gutom na siya. 40 days siyang nag-aayuno, fasting. Di syempre, di ka kumakain. Anong itetempt sa'yo? Pagkain. Nako, tayo nga, di ba? Ako nga, last Friday, I tested, no? I tried to fast for 24 hours. Imagine, for this would be the first time talaga na gagawin ko yan. Nakapag-fast na ako in the past, pero not for the whole 24 hours or one day. So, mga siguro, pinakamataas na nun siguro, mga 16, I think 16 hours kasi sa intermittent fasting, 8 lang ang ginagawa ko. So, I was fasting for 24 hours. Ano yung temptation sa food? Andiyan, naamoy ko na yung pagkain, naamoy ko na yung ulam namin. Simple lang, pero naamoy ko, yung sense of smell na lang, no? And then, pagpunta mo sa kumbento, wow, ang sarap ng pagkain. Ganun ba? So, talagang tutuksohin ka. When you are fasting or when you will be fasting, tutuksohin ka sa pagkain. Maniwala kayo't hindi. Lalo na kung first time mo itong gagawin. Yung kahit na magpa-fast ka lang ng 8 hours, talagang dadating sa harap mo yan, hindi maaring hindi. So, kung gaano ka kalakas sa temptation, ganun din yung ibibigay sa'yo. Next, the temptation of power. Hina natin dito. Halimbawa, may dumating na malaking opportunity. Paano naman? Kikita tayo dito ng malaki. There was a time na hinihingi yung resibo ko. And in exchange, syempre may commission. Pero hindi ko binigay talaga yon. Kasi alam ko ang ibig sabihin nun. O hindi madudumihan naman yung negosyo mo. Sa halip na malinis ang source of income mo, madudumihan yun. Kahit na ano lang naman yun, no? Papel lang yun. Pero gagamitin. Ang dami kayang issue ng corruption na tinitrace yan sa mga resibo. O eto, nag-over ano ka dito, nag-overpayment ka sa ganito, nag-overprice ka. And so makikita yun sa resibo ko. No? Mabuti na lang. Alam ko na yung mga strategiyan yun. So I really said no. Hindi ko ipapagamit ang resibo ko for that. Ano yun power yun di ba? Power of money. When you have that power, lahat parang gusto mo nang bilhin, kaya mo nang gawin. So, magbigay ng example sana sa world situation natin ngayon kung gaano nila ginagamit ang power nila para sakupin ng maliliit na mga bansa. Kung paano binibili ang karapan at kalayaan ng maliliit. That's power.
sa bansa natin, tatakbo sa eleksyon. Gagastos ang napakalaki. Tataka ka naman, ano? Pero actually, hindi ka na magtataka. Alam mo na ang magiging mangyayari. Pagkatapos kang bilhin ng 1,000, ang kukunin naman sa'yo ay hindi lang 1,000. We will have to pay for more. Hindi na natin alam kung ma-estimate, pero it would be more than the 1,000 pesos that we received during election. Alam natin yon. That's power. Kapag nandun ka, ang hirap, no? Even in the church, sabihin mo pa, no? Nasa simbahan talaga, kahit ang simbahan, may kapangyarihan kasi yan, di ba? And sometimes the power that is vested upon a certain person in the hierarchy is being misused, no? Ginagamit sa hindi kabutihan. Pangatlo, yung temptation ni Jesus kay Jesus na, yan, mag-ano ka, magpatira pa ka dyan, sasaluhin ka ng anghel, kasi pangangalagaan ka ng Diyos. Bakit ba kailangan pang ipakita? In all these three, kasi kaya naman talaga ni Jesus yan eh, no? Kung ako nga lang marunong akong mag-magic, yung bato gawin tinapay, gagawin ko yun, gutom ako eh, no? Malilimutan, kaya bakit pa ako nagpapakabaliw sa pag-aayuno? Pwede ko naman gawin tinapay itong bato, no? Bakit ba ako nagpapakahirap sa paglilingkod sa Diyos? Pwede naman akong umunlad at umasenso sa ganitong negosyo. Dito kay Jesus, wala naman akong kinikita. Hindi nga makapaningil, no? Kasi kapag nag-usaping pera na, sisilipin at sisilipin ka, no? Diba? So, yung pangatlo naman, the temptation, kaya ano yan, tapos ililigtas ka ng Panginoon. Gawin mo yan. No, bakit kailangang patunayan yun? Kaya ko talagang gawin yun. Sabi ni Jesus, kaya ko naman talaga yan eh. Kahit ba magpahahulog ako dyan, I have the power. Pero, hindi niya ginawa. Tayo din, marami tayong bagay na kaya nating gawin. Bakit? Ano bang kailangan nating patunayan? Na kaya nating gawin yun? Na kaya nating baliktarin ang mga bagay sapagkat we have that power? So those are temptations. These are real and it happens to us. Every form of temptations is happening to us every day, every minute. It depends on our discernment, decision-making capacity, and the strength of the soul kung paano mo ito tatanggapin at i-handle. Now, temptations are again of the devil. Pero wag tayong magalit sa devil. Because the more we hate the devil, the more the devil will come to us to tempt us. Lagi mo siya iniisip eh. You think of the devil. Kapag may nangyari sa yung masama, you will think about the devil. Eto, tinutokso na naman tayo ng diablo. Totoo na yun na nandyan sila. Pero, think of it positively. The devil is the instrument for us to be tested. Kung wala naman devil eh, matetest ba na matetest ba ang ating patience? Matetest ba ang ating trust? Matetest ba ang ating mercy? Matetest ba ang ating mga virtues kung wala ang devil to tempt us? So again, look at the devil in a positive way. Because without them, in the first place, they are allowed by God. Pwede silang lipulin ng Diyos. Itong mga demonyo na to. Pwede niyang lipulin yan eh. Alisin sa mundo. Isang snap ng finger. Tapos yan. Pero bakit ang Diyos hindi yan pinapatay, hindi yan iwinawala sa buhay natin? Sapagkat kailangan nating harapin yan. Dahil sila ang instrumento para patatagin tayo. If Jesus was not tempted during that time, paano niya haharapin ang napakatinding misyon kung bakit siya nabuhay sa mundo? Diba? Paano? Baka hindi rin nakapasa si Jesus sa kanyang misyon. Kung dyan pa lang sa level na yan, hindi niya yan nalagpasan. Kung dyan pa lang sa level na yan, level 1, tinapay,
gawin mong bato ang tinapay, no? Eh, kaya naman niyang gawin talaga dahil Diyos siya, di ba? Dahil nagawa na niyan, multiplication of the bread, di ba? So, may timing. Ginawa naman pala niya eh. O, ibig sabihin ba nun, nung nag-multiplication of the bread siya, ibig sabihin ba nun, pumatol siya sa temptation? No. Tubig, ginawa niyang wine. Those are Those are things that he can do pero hindi niya pinatulan ng demonyo. Ibig sabihin, dahil nalusutan na yan, kaya niyang lusutan ang mas malaking hamon. Ganon din tayo. Whenever temptations come our way, thank God for all these things because we are being prepared for a bigger battle. That's why sabi ni Faustina, no? Look at what Faustina said. Matindi yan, no? Talagang babasagin siya. Nakaantabay daw yung doubts. Kasi magdududa kayo, nandito ba ang Diyos? May temptation na dumarating sa buhay niya, napakarami. Pero dahil sinusustain siya ng Panginoon, ang kanyang marupok na katawan at sarili, lumalakas sapagkat pinalalakas siya ng Panginoon. Kaya lang, syempre, kailangan mong magtiwala at kumapit sa Panginoon sa panahon ng temptation. Sapagkat kung hindi, kung kakalas ka sa Kanya, bibitaw ka sa Kanya, saan ka mahuhulog? Eh di huhulog ka sa kamay ng demonyo. So again, I am not invoking the devil to test me at this very moment. I'm not invoking him. But madalas din naman ay when we fall into sin, ibig sabihin na nabagsak din tayo sa mga tukso na yan. Kahapon nga lang yung talagang nahulog ako dun sa temptation ng ng reaction of the emotion, no? Bumigay yung emotional ko. Hindi kinaya, hindi nakapagtimpe. Sometimes burst into anger, no, yung ganun. But what is important is that we ask for God's guidance, we ask for God's forgiveness. Normal kasi magkakamali at magkakamali. Babagsak tayo at babagsak. But the Lord will always be there to catch us. Sasaluhin tayo. Hindi niya tayo pababayaang malugmok ng bonggang-bongga to the point na hindi na tayo makabangon. Every temptation has a blessing in disguise. Bawat tukso ay may natatagong grasya. And look for that grace. Don't look at or don't focus on the devil. So, sisisihin ng devil. Diba? Do not look at the grace after that temptation or the grace that is hidden in that temptation. The Lord has something hidden in the temptation. So parang magkakuntsaba talaga sila, no? The devil and the Lord. Magkakuntsaba. Papabayaan niya yung tukso. Tapos sa tuksong yun, magtatago siya ng grasya. But that's the truth. Once we pass a test, once we pass a temptation, great grace awaits us.